Hello YouTube, Boss Moki here at meron tayong re-reaction. Ito ay sinend ni Ian Bautista Vlogs. So, ito ay sa channel ni Hiwaga. At may title ito na Multo Sumilip sa likod ni Beanie Stacy. Beanie Stacy, ito yung P-pop girl yata. Pinoy pop girl ba? Na Beanie, parang Blackpink, gano'n. So, hindi ko naman masyadong kilala itong mga ano. So, tingnan natin. Let's go. Multo daw. Multo nga ba ang nagpakita sa video na to sa likod ng Beanie member na si Stacy? Holy shit. Oo nga, no? Oo nga, no? Ba't parang kamukha niya? Mga kaibigan, kilala Putang naman... ina. Kinilabutan ako dun. Ayop. Putang inang yun. Kinilabutan ako dun. Pero tingnan natin. Siguro ng halos lahat sa atin ngayon ang sikat na P-pop group na Beanie. O, ito nga yun. Yung P-pop girls. Beanie. Ito ay binubuo ng mga miyembrong sina Joanna, Aya, Colette, Uy, Miss Aya, kasali ka pala rito. Maloy, Gwen, Stacy, Mika, at Sheena. Si Mika, parang maganda si Mika. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang nakakakilabot na karanasan ni Beanie Stacy habang siya ay nagvi-video sa loob ng kanilang Star Hunt Camp 2 taon na ang nakakalipas. Makikita nyo dito na habang siya ay gumagawa ng video ay bigla na lang may lumitaw na imahe sa kanyang likod at kung mapapansin nyo ay kalahati lamang nung muka yung nagpakita. Ito ay usap-usapan ngayon sa TikTok at ayon sa kanilang mga fans na kung tawagin ay Blooms, ay hindi raw ito multo bagkus ang nagpakita dito ay walang iba kundi... Sabi ko na eh. Siguro may nagpa-prank sa kanya. Hindi ko alam baka kasi ano to camp ito parang training ano nila to training facility yata nila ito So magkakasama sila diyan or malamang may nagpa-prank sa kanya. So, tingnan pa natin. Ang kanya ring kasamahan na si Beanie, Joanna. Kaya lang mga kaibigan, ayon sa statement na sinabi ni Joanna sa kanyang live, ay noong mga oras daw na ginagawa ni Stacy yung video sa loob ng isang kwarto sa second floor ng kanilang Star Hunt Camp, ay nasa baba raw siya noong mga panahong yun na kayang patunayan ni Beanie Colette dahil sila raw ay magkasama. Yung multo sa video, okay, wait lang, ayun na nga. Mahilig kasi mag-video si Stako kasi na-random, oh my gosh, kinikilubutan ako. Ngayon, mag-isa lang siya doon, sinasabi nila, ako daw yung nakita nila. Mapapansin din natin ang body language ni Joanna na talagang siya ay kinikilabutan at natatakot habang ikinukwento yung pangyayari. Si Stako lang po yung tao sa closet namin. Nasa baba ako. Kita-kita nila sa CCTV yun. Though meron naman kasi talaga sa kampo. Sinabi rin ni Joanna na noong tumakbo na si Stacy pababa dahil sa takot at ipinakita sa kanila yung video, ay hindi raw naniwala ang ilan sa kanilang mga kasama dun sa bahay at iniisip na baka ito lamang ay isang prank. Pwede. Pero kasi sa akin ang nakikita ko dito is, ewan ko kung totoo. Pwede naman totoo yun. Kaya lang, medyo medyo parang solidong-solido yung Di ba? Pwede naman maging totoo yun na may nagpakita. Kaso parang kamukha nga isang Beanie na Joanna. Yung mata Nakita ko yung mata, medyo magkahawig sila So, hindi ko sinasabing ganito pero pwede naman din na sakyan nila yon. Pwede nilang gawan ng istorya yon na wala ako doon, siya lang yun nandun.
Hindi ko sinasabing ganun, ha? Hindi ko sinasabing ganun. Pwede yun. Pero base kasi dito sa nakikita ko, solid na solid eh. Pero tingin ko may nagpa-prank sa kanya eh. Tingnan pa natin yung pagtakbo niya. Dahil dito ay chinek at nireview daw nila yung CCTV Pakita niyo CCTV. at nakita na wala talagang kasama si Stacy dun sa kwarto nung mga oras na yun. Asan yung CCTV? Akala ko ba tinano nila, chinek nila. Sana pakita rin nila yung ano. Sana ipakita rin nila yung CCTV. Giit pa ni Joanna ay meron daw talagang nagpaparamdam na mahirap ipaliwanag dun sa bahay. Daw meron naman kasi talaga sa camp. Ayon naman kay Bini Colette, ay totoo daw ang lahat ng nangyari dahil wala daw silang panahon o oras para mag-edit ng ganon o mag-prank. Yun yung sinabi ko nung kumuko nung nakaraan. Totoo yun, baliw. Bakit ba kami mag-i-edit? Wala kami time mag-edit, guys. Pinakita nila yung video. Tapos sinek. Mas maniniwala ako doon kung inilabas nila yung CCTV na wala talagang tao doon, na nakaupo siya doon. So, doon medyo pwede nga yon. Pero yung papakita mo lang yung video, kasi pagtakbo niya is, alam ko is meron ng taguan sa ilalim yun eh. Yung mga closet na gano'n, yung mga patungang gano'n. Tsaka kamukha niya yung mata oh. Ito ba si Joanna? Ewan ha. Pero, hindi ko naman sinasabing ginawa nila yun ha. Pero pwede lang. Hindi ko sinasabing yun ang ginawa nila. Talaga namin sa CCTV. Kasi pwede rin naman nila sakyan yan eh para sa halimbawa TikTok or Bigo, para mas maraming mag-view sa kanila. Hindi ko alam ha, parang ganun ang nakikita ko. Pero hindi ko sinasabing ganun ha. Wala talaga. Dagdag pa nito ay marami pa raw silang ibang nakakakilabot na So, karanasan. nagkakaroon na ng mga kwento-kwento yan. Magkakalabasan na ng kwento-kwento yan. So, doon na mabubuo yung horror story. Tingnan pa natin. Dun sa bahay. May iba pa kaming stories na hindi niyo pa alam. Ang creepy nun. Ayon naman sa manager ng kanilang grupo na si Direk Loren, ay kinalabutan rin daw siya nung mapanood yung video at napaka-imposible daw na lahat ng to ay inimbento lang ni Stacy. Kasi nga, ako nakita ko solid eh. At kamukha niya yung kamukha ng mata ng isa yung Joanna eh. Joanna ba yun? So, pwede sabi ko nga kanina, hindi ko sinasabing ganun ang nangyari, pero pwedeng gawin yun na sakyan nila yun at sabihin, hindi, nasa labas ako, nasa baba ako. Paano ko pupunta dyan? Kaya dapat doon, yung kinlaim nila na nakita nila sa CCTV na walang kasama si Stacy doon, inilabas nila yon para clear, di ba? Na wala siya talagang kasama doon. Bahay na yan, maraming mga kababalaghang na rin nangyari at na-record. When I saw it, may kilabot naman sa akin. Nakikita naman sa reaction ni Stacy na natakot din siya. Hindi naman gagawa ng kwento si Stacy. She's a very honest girl. She will not make up stories. Ngayon mga kaibigan, totoo man o hindi na multo ang nagpakita sa video na to. Yun, naka-makeup, naka-ano pa yata, eyelashes ba? Tingnan natin pagtakbo niya. Ay ang pag-uusapan natin ngayon ay kung posible nga ba talagang makahagip ang ating mga kamera ng mga bagay. Pwede naman, pero hindi siguro ganun ka-solid na Pwede naman makahagip talaga siguro, pero hindi naman ganun ka-solid. Solid na solid, taon-tao yun. Ako, duda ko, may nag-prank sa kanya dito eh. Ewan ko hindi ko sinasabing ganun talaga yun. Pero duda ko lang yun. Sa aking lang yun. Kung totoo naman yan, edi totoo, maniwala kayo dyan. Wala namang problema yun eh.
Pero ako kasi nakikita ko dyan, parang may nagpa-prank sa kanya. At ewan ko, parang sinakyan na lang niya. Parang gano'n. Para, ano kasi yan eh, views din kasi yan at saka dagdag fame yan. Di ba mga nag-uumpisa sila dyan? So, pwedeng gumawa ng ano yan para sumikat palalo. Ano yun eh, strategy rin yan eh. Kumbaga, strategy yan. Na hindi nakikita Ay no, parang ganda pa nga ng ayos ng mata eh. ating mga mata. Ayun oh, pagkalitaw dyan, ay, bakit, ang tanong dito, bakit kulay itim? Di ba? Bakit kinulay itim? Kanina ko pa napapansin eh, wala bang may kulay? Ayon sa ilang Bakit may kulay itim? mga psychic at paranormal experts, Di ba? Di ba dapat pag effects lang, effects lang sa camera. Pero bakit kulay black and white ito? May purpose yan. Bakit naging black and white yan? Kasi kahit isum mo yan, hindi mo mahalata na siguro may makeup or eyeliner yung mata. Diba? Para dark tingnan. May purpose yan. Bakit naging black and white yan? ang mga kamera daw ay maaari nating ihalin tulad sa ating third eye na may kakayahang makakita o makahagip ng mga misteryosong bagay kagaya ng multo. Ito ay dahil ang mga multo raw ay technically binubuo ng malalakas na electromagnetic waves na nagiging visible sa mga kamera. Ayon sa mga eksperto, madalas raw nagpapakita ang mga multo sa mga video o litrato, pero ang pinapakita lang nila ay ang kalahati ng kanilang muka, kagaya na lamang nung nagpakita sa video ni Beanie Stacy. Pwede naman. Kaya lang, hindi ako ano eh. Parang ang nakikita ko dito, may nag-prank sa kanya. Pakita nila yung ano, yung sinasabi nila CCTV, simultaneously papakita nila yon. Kailangan yung sabay yun. Video niya at saka yung CCTV, magsisync yun. Dapat mag-sync yun. Na walang tao sa likod. Tapos pagdating sa camera niya, meron. Doon pwede. Dapat sync yun, dalawa na yun. Pero ito lang, duda na ako bakit ginawang black and white eh. Siguro kaya ginawang black and white ito para kahit isum siya, hindi makikita yung ano, yung mga makeup nung isa. Ewan ko lang, yun ang duda ko eh. Pero kung totoo naman yan, edi totoo. Ano naman tayo magagawa doon, totoo eh. Pero yun lang ang nakikita ko. Mga kaibigan, hanggang ngayon ay usap-usapan ang video na to at hati ang komento ng mga netizens patungkol dito, pero isipin nyo na lang na 2 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Ngunit hanggang ngayon ay pinapanindigan pa rin ng Beanie kasama ni Direk Loren na totoo yung nangyari at hindi nila ito gawa-gawa lamang. Ikaw kaibigan, nakahagip na ba ng multo ang kamera mo? Kung oo ay i-comment mo sa baba yung litrato at magkakasama natin itong pag-usapan. May purpose ito eh. Bakit naging black and white ito? Pwede naman effects lang yan eh. Bakit kailangan i-black and white? May purpose yan. Yun yung isang trick dyan. Ako tingin ko dito may nag-prank ito tapos hinakyan na lang nila, ginawa nila ng kwento. Kasi views din naman yan eh. Yun lang yung sa akin. Kung totoo naman yan, bahala sila. So yun, maraming salamat sa video ni Hiwaga. So kung ano ang tingin nyo dyan, comment down below. So babasahin natin yan. So hanggang doon na lang, maraming salamat. Bye-bye.